Hi, good evening. Welcome sa The Blue Room. So, eto na naman ulit ako, ang inyong host, si Gene Akizuki, o si Gene. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Anong tatalakayin natin ngayon? So, tatalakayin natin ngayon tungkol sa idolatry. Okay? Idolatry. Hindi ito yung tungkol sa pagsamba sa mga rebulto o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pag-idolo sa iba-ibang tao. Okay, ganito. Bakit ko napili ang topic na to? Kasi alam nyo, sa atin, dito sa ating mundo, sa ating pamumuhay bilang pagkatao, hindi masamang magkaroon ng idolo. Importante yon actually. Importante magkaroon ka ng idolo o inspirasyon. Halimbawa, umiidolo ka sa isang tao na talagang hinahangaan mo, gusto mong tularan yung kanyang ginagawa, walang masama ron. Okay? Walang masamang umidolo ka sa isang tao. Ngayon, ang masama ay kung hindi mo pinipili ang iyong iniidolo. Okay? Ang ina-idolize mo ay isang tao na hindi mo naman talaga alam o hindi mo naman talaga kilala kung ano pinaggagawa. Okay? Ganito yon kasi ikaw kung pipili ka ng iidolohin, piliin mo siyempre yung isang good example or good example or yung meron bang good character. Sino ba namang tao ang gustong umidolo sa isang masamang tao? Sino ba nung nasa matinong pag-iisip ang gustong umidolo kay Judas Iscariote, kay Adolf Hitler? Di ba? Sino bang gustong umidolo sa mga yon? So, ganito, kung pipili ka ng idolo, kailangan naman yung matino. Okay? Halimbawa ako, sa cosplay community, isa sa mga idolo ko ay si Gat Leandro Polidario na lagi kong binabanggit sa aking mga vlogs. May mga tao na nahihiwagaan. Sino ba si Gat Leandro Polidario? Sino ba yun? Kung hindi niyo pa siya kilala, hindi pa kayo talaga tunay na cosplayer. Okay? Hindi niyo pa nararating yung yung pagiging level ng pagiging cosplay kung hindi niyo pa siya kilala. Kaya kailangan kilalanin niyo siya. Kung talagang seryoso kayo mag-cosplay, kilalanin niyo si Gat Leandro Polidario. Assignment niya na. Okay. Okay. So, yun sa idol ko si Gat Leandro Polidario. Alam niyo to si Gat Leandro Polidario. Sa forums, pasaway ito eh. Pasaway, sarcastic. Kumbaga kung ikaw hindi ka sanay, maasar ka sa kanya. Actually, ganun ako dati. Naasar ako dati sa kanya. Pero pag nasanay ka na, at nakilala mo siya ng mabuti, sabihin mo, wow, mabuting tao pala to, mabait pala to. So, yun, isa sa mga good characters doon ay ni Polidario is, hindi siya, nabigay ko ng pangalan na. Okay. Ito si Gat Leandro Polidario, hindi siya flashy, hindi siya show off. Tahimik lang siya. Pero pasaway siya sa forums, pasaway siya sa online, pero sa totoong buhay, mabuting tao naman siya. Yon ang isang magandang idolo. Ngayon, kung ang iniidolo mo sa labas, mabait, pero nasa loob, bulok. Yun ang masama. Yun ang masama. Alam niyo, meron isang tao dyan na sa labas, well, seems like a nice guy. Akala niyo mabait. Pero, ang totoo, yun ang isa sa pinaka-nuknukan ng kasamaan o katarantaduhan. Siya yung single-handedly, siya yung sumisira sa cosplay community. Kilala niyo siguro yung tinutukoy ko. Actually, nag-comment siya doon sa isang kong blog entry tungkol kay Alodia. At anong ginawa ko? Dinilit ko at binlock ko siya. Dahil ayaw kong ma-associate yung aking vlog sa kanya. Ayaw kong kahit na trace ng pangalan niya malagay sa ko. Kasi itong taong ito, ha? Kayo merong mga tao na umiidolo dito. Oo, totoo. May mga umiidolo dito. Ang problema kasi sa inyo ganito, okay? Porket itong taong ito, sabihin na natin, sige, example na natin, sabihin na natin fan siya ni Alodia.
Actually, isa siya sa mga rabid fanboys ni Alodia. To the point na sabihin ba naman niya na ang ginawa sa kanya ng isang cosplayer ay isang pag-atake ng anti-Alodias sa mga pro-Alodias. Hindi yun, ewan ko kung ganun yun, pero hindi nila yata yun. So, yun. Ito, example lang Yun. Sabihin natin pro-Alodia siya. Porket ba pro-Alodia siya at pro-Alodia ka rin, iidolohin mo ba siya? Knowing yung mga pinaggagawa niya. Hindi ko kayo masisisi kung hindi nyo alam Pero kami na alam namin yung pinaggagawa niya. Hindi nyo kayo makakonvince na idolohin siya. Wala kaming respeto sa taong yan. Wala akong respeto sa taong yan. Okay? So, okay, sabihin natin na, well, anti-Saido siya. Or anti-GMA or anti-telenovelas or anti-anything. Anti-Gloria, anti-anything. Yung pinapaniwala mo, pinapaniwala rin niya. Yung pinaglalaban mo, pinaglalaban din niya. Pero yung magawa niya, yun ang mali. Alam niyo, ayoko na isa-isahin pa Kasi kung isa-isahin ko to, kulang oras natin, kulang ang 10 minutes sa mga pinaggagawa niya kalokohan. Pero, sige, bigyan ko kayo ng example. Yung dati niyang forum, Yung dati niyang forum, yung pangalan pa lang nun, mali na. Doon pala sa pangalan, nagkamali na. Bakit? Kasi kinopya niya yung pangalan ng isang mailing list, cosplay mailing list na nag-exist na mula noong 2001 pa, o 2001. Tagal na nun. So, yun. Una niyang pagkakamali yun. So, hindi man lang siya nag-ask ng permission na gamitin yon. Pangalawa, yung consider ko na pinakamatindi niyang ginawa is yung domain name ng Phil Cosplay, philcosplay.com, na grupo namin na Phil Cosplay, binili ba naman niya at nire-direct na doon sa kanyang forum? Di ba katarantaduhan yun? Di ba cyber terrorism yun? O iidolohin niyo pa ba yan ganyan tao? O isa pa. At kaya nagsilayas yung mga member niya ng kanyang forum ay dahil sa ginawa niyang pambabastos sa ibang members. Pinost niya yung mga picture ng mga minor de edad na Philippine or local cosplayer sa isang sa FHM site na for adults only at ito mas matindi, sa Asian Siren na isang porn site. Okay, pervert yan Alam nyo kung merong Lifetime Achievement Award for being a pervert, panalo yun. Sigurado. Panalo yung taong yun. Oo. Walang makakalaban yun sa sobrang kalibugan niya. Ayun. So, lahat ng kalibugan niya, bumalik sa kanya. Okay? Tapos yun mahilig siyang kumuha ng pictures na walang paalam. Oo nga. Sabihin na natin, sige, kine-credit niya. Pictures by blah, 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 blah. Bakit hindi ka nagpapaalam, kinukuha mo? Sige nga, kaya niyo bang idolohin yung ganyan tao? Tanong niyo sa sarili niyo. Itanong niyo sa sarili niyo, sa mga umiidolo pa rin, o sa mga naniniwala pa rin sa taong yan. Itanong niyo sa sarili niyo, magmuni-muni kayo. Ito bang taong ito ang dapat kong idolohin? Ito bang taong ito ang dapat kong purihin or pakisamahan or something like that? Itanong niyo yan. Magmuni-muni kayo. Magtanong kayo sa mga ibang cosplayers. Alam niyo, hindi namin siya sinisiraan dahil yun talaga, sira na siya. Hindi na namin siya kailangan siraan. Hindi na. Sirang-sira na yan, yung taong yan. Sirang-sira na siya. Itanong niyo kahit kanino, especially pag, napasyal kayo sa sa mga cons, ipagtanong niyo kung ano yung nagawa niya. Siguro magsasabi sa inyo. Tanong niyo sa akin, sasabihin ko sa inyo. Lahat. Hindi naman lahat, pero karamihan sa mga kalokohan. Kasi ako hindi ko na alam kung ano mga pinaggagawa, ibang mga pinaggagawa Palay ko marami pang ginagawang kalokohan yung tarantanong yun Pero sige. So yun lang. Yun ang sasabi ko, kung iidolo kayo ng tao, idolohin niyo yung matino, idolohin niyo yung nire-respeto, ginagalang. Okay? Huwag niyo idolohin yung mga basura. Okay? Yun lang. So, that's it for the Blue Room. Nga pala, sa next video vlog ko, humanda kayo dahil ipapakita ko na ang aking cosplay or costume para sa cosplay niya. Okay? So, shalom!